nagsisimula ka pa lang sa paglo-low carb at nahihirapan ka pa na tanggalin yung rice sa iyong diet, meron akong 5 tips na makakatulong sa'yo. And no, hindi po kasama sa mga tips na ibibigay ko yung palitan mo yung rice ng mga rice alternative, hindi ganon. Totoong rice yung tinutukoy ko dito. Tip number 1, do intermittent fasting. Kung naka-low carb ka na, kaya lang hindi pa 100% na kayang isubmit yung sarili sa paglo-low carb dahil nga, rice is life eh. Lahat naman natanggal na. Wala nang pansit canton, wala nang mga instant noodles, wala nang mga sweets, wala nang sugar, yung rice na lang talaga. Ang gawin mo na lang, every meal, dagdagan yung ulam, tapos unti-untiing bawasan yung kanin. Hindi naman kailangan na agad-agaran na tanggalin yung kanin sa iyong diet. Kahit pa kunti-kunti lang ay okay na. At habang ginagawa mo yon, pwede mo nang sabayan ng intermittent fasting yung diet mo. Pero dahil nagsisimula ka pa lang naman, hindi naman kailangan na i-goal agad yung 16 hours na intermittent fasting. Kahit at least 12 hours na intermittent fasting, okay na yon. Tapos, dagdagan mo na lang yung intermittent fasting mo depende sa kung ano yung kaya ng katawan. Tip number 2 is to exercise. Kung ikaw naman ay isa sa mga tao na kaya naman na walang rice pero hindi kaya araw-araw. Yung hindi mo ma-imagine yung buhay mo na forever na wala kang kinakain na rice. Kasi diba, totoo naman na may mga pagkain na masarap kapares sa rice. Kapag ganon, ang gawin mo, kain ng rice dun sa mga araw na nag-e-exercise ka. Dun kasi sa mga araw na nag-e-exercise tayo, mas marami rin tayong mga calories na nababurn. So, ibig sabihin, yung kanin na kakainin mo sa araw na yon, mas madali mo siyang mababurn. Kung kakain kasi tayo ng kanin, di ba, medyo mapapataas niya yung ating blood sugar. Pero dahil sasamahan mo naman siya ng exercise, mabilis lang din nabababa yung blood sugar mo. Kaya lang, disclaimer, hindi only rice yung tinutukoy ko dito ha. Yung enough na amount ng rice lang. Preferably, sana hindi tayo lalagpas sa 1 cup. Mas maganda nga kung half cup lang eh. Tip number 3, apple cider vinegar. Inom ka ng apple cider vinegar before kumain ng meal na merong rice. Ganito yung pag-inom ng apple cider vinegar ha. Yung 1 tablespoon ng apple cider vinegar, ihahalo natin siya sa isang baso ng tubig. Huwag mo siyang iinumin na para kang tumatagay ng alak ha. Ito kasing si apple cider vinegar, kapag iinumin mo siya ng straight, masyado siyang harmful. Yung acidity niya masyadong harmful sa ating ngipin or yung enamel ng ating ngipin. Plus, harmful siya sa esophagus natin. Kaya mas maganda na iniinom siya na nakahalo sa tubig. Anyway, ang reason naman sa low carb kung bakit umiiwas tayo sa pagkain ng mga high carb at saka mga sugary na mga pagkain ay dahil ayaw natin na nagsaspike yung ating blood sugar. Kasi sa malimit na pag-spike ng blood sugar, doon natin nakukuha yung mga sakit. Or kung may sakit ka na, nag-worsen siya dahil palaging umaangat yung blood sugar mo. Etong si apple cider vinegar, nakakatulong siya para hindi mag-jump or masyadong mag-spike yung ating blood sugar. But again, kagaya dun sa kanina, makakatulong lang ito kung yung kakainin natin na kanin is yung enough na kanin lang, hindi naman yung mag-unlimited tayo. Kung fina-follow nyo si Glucose Goddess, nakasuot kasi si Glucose Goddess ng CGM or Continuous Glucose Monitor. Consistently, minomonitor nun yung kanyang blood sugar. So, meron siyang mga test kung saan kumain siya ng high carb na pagkain alone versus kumain siya ng same amount, same type ng food, pero uminom muna siya ng apple cider vinegar drink. Ang difference is, mas nag-spike siya dun sa without apple cider vinegar drink versus dun sa uminom muna siya ng apple cider vinegar drink. But again, babalik tayo dun sa rule ha, enough na kanin lang. Damihan nyo palagi ng ulam, ipares nyo sa maraming ulam, sa itlog, sa gulay, tapos saka pa lang yung kanin para hindi masyadong nakafocus yung kain ninyo sa kanin. Hanggang sa masanay na yung taste buds ninyo, yung preference ninyo, na pakunti-kunti na lang yung kinakain na kanin, tapos magugulat na lang kayo, hindi nyo na siya hahanap-hanapin kasi okay na kayo dun sa gulay, karne, at saka itlog na kinakain ninyo. Tip number 4, dahil love na love ko si Glucose Goddess, sa kanya ko nakuha ito, yung food order. Malaki yung epekto sa blood sugar natin kapag yung pagkain natin is naka-order siya based sa number 1, ang una nating kakainin dapat ay gulay, yung high fiber na gulay ha, hindi yung starchy. Tapos number 2, saka natin kakainin yung karne. Tapos number 3, saka natin kakainin yung high carb na pagkain. And tip number 5, kilalanin natin si resistant starch. Kung hindi pa kayo familiar sa kanya, ganito yon. Ang starch kasi, kapag ginain natin yan, nako-convert siya into sugar, kagaya ng kanin. Kaya nga ayaw natin sa kanila sa low carb, 'di ba? Pero
Pero, ganito yung nangyayari kapag resistant starch. Kapag na-digest siya ng ating katawan, hindi siya na-convert into sugar. Kasi, resistant starch na siya or resistant na siya. Ang mangyayari, magta-travel lang siya sa ating stomach, pababa ng tiyan. Tapos, dun sa ating intestine, doon pa lang siya mag-e-effect. Pero no, hindi na siya magiging sugar doon. Ang mangyayari, magiging pagkain na siya ng mga bacteria natin sa tiyan. Kaya, unlike sa mga regular na kanin na kapag kinain natin, tataas yung blood sugar natin kasi baka convert nga siya into sugar, di ba? Etong si resistant starch, hindi ganun yung epekto. Now, paano tayo makakakuha ng bigas na resistant starch? Ganito lang yun. Kung ano man yung bigas ninyo sa bahay, yun pa rin naman yung bigas na kailangan nating gamitin. Ganun pa rin yung pagluluto, walang kailangang baguhin. Pero, instead na kainin yung bagong saing, unfortunately, kapag kinain mo yung bagong saing na yon, convert yon agad into sugar sa katawan natin. Ang gagawin mo, ilalagay mo siya sa ref. 24 hours sa ref. After 24 hours, saka mo pa lang siya pwedeng kainin. Dahil malamig yon, pwede mo naman siyang painitin, pwede mo siyang i-microwave, pwede mo siyang isangag, ganyan. Ikaw na yung bahala kung paano mo siya gustong palamigin. Pero, dahil galing na siya sa ref for 24 hours, naging resistant starch na siya.